Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Tio Pisto at shoutout kay Daniel Cloud. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2581 hanggang 2585. Nang si Zontay Liuyo ay malapit nang mamatay sa takot at natakot na ang Han 3000 ay magsabi ng isang bagay na walang galang, sa wakas ay nagpakita si Emperor Zun. Master Aaron, sa wakas ay nakilala na rin kita. Hindi ko akalain na napakabata mo pa. Parang ang kaharian mo ay maaaring maging kapantay ng buhay ni Fei Ling. Si Emperor Zun ay lumitaw na may ngiti, ngunit may kutsilyo sa kanyang ngiti. Siya ay sadyang nagpalabas at nais na hintayin siya ng Aaron, na maaaring ituring na banta sa Aaron. Gayunpaman, hindi niya akalain na ang Aaron ay maglalakas loob na maging mapangahas sa pangunahing bulwagan, at hindi nagpakita ng anumang takot. Sa kanya, tumawa si Han Sanchen. Alam niyang si Emperor Zun ang nagbubuga ng salita, kaya hindi niya direktang sinagot ang tanong ni Emperor Zun. Sa halip, sinabi niya, sa pagkakataong ito ay pumunta ako sa bulwagan ng Huanglong, mayroon akong itatanong, at sana ay pumayag si Emperador Zun. Han Zhangzhou, wala akong pakialam sa iyo noong pinatay mo ang aking imperial na pamilya. Ngayon ay mapangahas ka sa bulwagan ng Huanglong, at kailangan mong humingi ng isang bagay. Hindi mo ba talaga ako pinapansin? Malamig na sabi ni Emperor Zun. Pagkatapos pakinggan ang aking kahilingan, hindi magagalit si Emperor Zun. Pagkatapos ng lahat, hindi ako para sa aking sarili, ngunit para sa mundo ng Xuanyuan. Sabi ni Aaron, sa ngalan ng pagliligtas sa bayan, pakakawalan ko ba kayo? Sabi ni Emperor Zun. Matapos marinig ito, nagulat si Zontay Liuyo at naisip na hinahanap talaga ng Aaron ang kamatayan. Si Emperor Zun ay naging masama sa kanya, ngunit ngayon siya ay nasa bulwagan ng Huanglong. Hindi ba pwedeng hayaan na lang niya si Emperor Zun na patayin siya? Kung hindi malulutas si Linlong, mamamatay siya maya-maya. Ano ang pagkakaiba ng Emperador Zun at Linlong? Sabi ng Aaron. Nagbago ang mukha ni Emperor Zun at tiningnan niya si Fei Lingsheng. Akala niya ay sinabi ni Fei Lingsheng kay Aaron ang tungkol dito. Ngunit umiling si Fei Lingsheng, at tumingin si Emperor Zun kay Zontay Liuyo. Dahil nahulaan na nila noon na si Zontay Liuyo ang nagsabi kay Han Sanchen. Bagamat nakababa ang ulo ni Zontay Liuyo, nang tumingin sa kanya si Emperor Zun, malinaw niyang naramdaman ang paghinga na nagkulong sa sarili, na nagpaputla sa kanyang mukha. Nang makita ito, tumayo si Aaron sa harap ni Zontay Liuyo at sinabi kay Emperor Zun, nalalapit na ang kalaban. Gusto ba ni Emperador Zun na magdulot ng alitan sibil? Han Zhangzhou, ang mga walang galang na tao ay pumapatay sa kanila sa kalooban. Paano magkakaroon ng sibil na alitan? Ang kapaligiran ng emperador ay bukas sa labas ng mundo, at ito ay sinasalakay ng dominanteng espirito ng isang hari. Gumalaw ang damit ni Aaron ngunit hindi nagbago ang kanyang mukha. Sabi niya, sinabi sa akin ni Master Zontay ang tungkol kay Linlong, pero nanghuhula lang kami noon. Nang makita ang reaksyon ni Emperor Zun, dapat tama ang hula namin. Ang mga salita ni Aaron ay katumbas ng pagiging totoo ng haka-haka ni Emperor Zun, na dulot ng reaksyon ni Emperor Zun. Sa isang paraan, kinumpirma ito ni Emperor Zun para sa Aaron. Kung kailangan niyang sisihin si Zontay sa haka-haka ni Liuyo, hindi ba't parang hindi makatwiran?
Si Han Zhangzhou, si Linlong ng madilim na kagubatan, ay talagang nagising. Gayunpaman, sa kasalukuyang lakas ng mundo ng Xuanyuan, kahit na ang magkasanib na pagsisikap ng tatlong kaharian ay hindi mapipigilan si Linlong. Sabi ni Emperor Zun, kung gusto mong makitungo kay Linlong, kailangan mong mas kilalanin si Linlong. Hindi ko alam kung handa si Emperador Zun na bigyan ako ng pagkakataong ito. Sabi ni Aaron. Hindi naintindihan ni Emperor Zun ang ibig sabihin ng Aaron. Hindi siya nang ahas na mangako ng Aaron basta-basta hanggang sa malaman niya kung anong gamot ang ibinebenta niya sa kanyang lang. Anong pagkakataon? Tanong ni Emperor Zun. Iniisip ng palasyo ng emperador na tiyak na mayroong ilang mga sinaunang aklat tungkol kay Linlong. Siguro kung handa si Emperador Zun na hiramin ang mga ito sa akin at basahin ang mga ito. Sabi ni Aaron. Si Emperor Zun ay paulit-ulit na tumigil, ngunit hindi niya inaasahan na sasabihin ni Aaron ang mga ganoong salita. Kilalang-kilala na si Emperador Zun lamang ang kwalipikadong magbasa ng sikretong code ng Huanglong Hall, at ang pagsasabi nito ni Aaron ay walang alinlangan na nakakasakit sa kanya. Kahit si Fei Lingsheng sa isang panig ay naramdaman na ang Aaron ay medyo sobra. Kahit na siya ay hindi kailanman ng ahas na gumawa ng ganoong kahilingan kay Emperor Zun. Malamig na sumangot si Emperor Zun at sinabing, Master Aaron, napakatapang mo. Ang sikretong code ay pag-aari ni Emperor Zun. Gusto mo bang kunin ang posisyon ko bilang Emperador Zun? Dahil doon, ang hininga ng emperador ay agad na tumaas ng ilang beses, kung ang isang malaking bundok ay damaykit sa balikat ni Aaron. Si Zantay Liuyo, na nakatayo sa tabi ng Aaron, ay hindi nadawat. Dahil hindi niya kaya ang pressure, napaupo siya sa lupa, at nagpatuloy ang napakalaking pressure, na nagparamdam kay Zantay Liuyo na sisibog siya at mamamatay anumang oras. Hinahaplos ni Aaron ang kanyang kaliwang kamay, at agad na nawala ang pressure ni Zantay Liuyo. Nang tumangala si Zantay Liuyo kay Aaron na may gulat na mukha, nalaman niya na sa ilalim ng matinding pressure na ginawa ni Emperor Zun, hindi nagbago ang kanyang mukha, na parang walang nangyari. Puno ng tawa ang bibig ni Fei Lingsheng. Hindi niya inaasahan na si Han Sanchen ay magagalit kay Emperor Zun, ngunit ito ay isang magandang laro. Walang sino man ang nang-ahas na hindi igalang ang emperador sa bulwagan ng Huanglong. Aaron ang una. Gusto niyang makita kung ano ang mangyayari sa Aaron. Ang lakas ni Emperor Zun sa bulwagan ng Huanglong ay mas mataas kaysa sa sinumang malakas na tao sa matinding kapaligiran sa pag-aaral, nakilala ng maraming malalakas na tao. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit ang lakas ng Emperador Zun ay mas mataas kaysa sa sinumang malakas na tao sa matinding kapaligiran sa pag-aaral ay nakakapagtaka. Marahil ngayon, ang sekreto ay mabubunyag kay Fei Lingsheng, kaya hindi niya maiwasang umasa dito. Master Han, hindi ka ba natatakot na papatayin kita? Malamig na sabi ni Emperor Zun. Umiling si Han Sanchen at sinabing, kung may gusto kang gawin sa akin, nagawa mo na ito noon pa man. Ipinapakita nito na hindi ako sinasadya ni Emperador Zun na patayin ako. Sa sandali ng krisis sa Linlong, ang pagpatay sa akin ay hindi mabuti para kay Emperador Zun. Kung iingatan mo ako, baka pwede ka pang mag-ambag ng kaunti. Sabi ni Aaron, tinatakot mo ba ako? Lalong naging pangit ang ekspresyon ni Emperor Zun. Paulit-ulit ang galit ni Han Sani na umabot sa puntong hindi na niya nakayanan. Hindi, sinasabi ko lang sa iyo na hindi mo ako mapapatay. Nang matapos ang Aaron, nagsimula siyang tumawa. Mukha siyang mapusyaw na ulap. Talagang hindi niya pinapansin ang emperador. Bukod dito, ang matinding pressure ni Emperor Zun ay hindi nagpakita ng anumang abnormalidad sa Aaron. Nagulat ito kay Emperador Zun. Naglakas loob ba siyang pumunta sa bulwagan ng Huanglong kahit na nahulaan na ni Emperador Zun noon kung bakit nagkaroon ng lakas ng loob si Aaron na pumunta sa bulwagan ng Huanglong? Naisip din niya na maaaring hindi natatakot si Aaron sa kanyang lakas, ngunit napakaliit ng pagkakataong ito. Ngunit sa oras na ito, ang katotohanan ay tila nagsasabi kay Emperador Zun na ang Aaron ay talagang hindi natatakot sa kanya sa kaharian ng taong ito. Mahirap bang maging higit sa matinding guro kung ito ang kaso? Ang emperador ay mapipigilan lamang ang kanyang intensyon pumatay, dahil tiyak na papatayin niya ang malakas na nasa bulwagan ng imperial na dragon kung ito ay ang maalamat na banal na kaharian. Kailangan niyang mag-isip ng 2 beses sa oras na ito, sinabi ni Fei Lingsheng. Emperor Zun, Linlong sa kasalukuyan, fratricidal, is not advisable. Also,
Ang mga salita ni Fei Lingsheng ay katumbas ng pagpapababa sa emperador. Bagaman hindi niya ito kailangan, kung isasaalang-alang ang lakas ng kaharian ng Aaron, kung talagang gusto niyang lumaban sa Aaron, kahit na mapatay niya ang Aaron, maaaring magbayad siya ng malaking halaga, at hindi magandang bagay para sa kanya na ilantad ang sikreto ng palasyo ng Huanglong sa harap ni Fei Lingsheng. Mapapatawad kita sa hindi mo paggalang sa akin sa oras ng pagtatrabaho. Sa mga salitang ito, binawi ni Emperor Zun ang kanyang pagsupil sa Aaron. Sa ibabaw, hindi naiiba ang Aaron, ngunit nakahinga siya ng maluwag na ang kanyang likod ay nabasa ng pawis. Kung hindi pa siya naghanda na kumain ng banal na kastanyas noon, hindi siya magiging ganoon ka-relax sa harap ng panggigipit ng emperador. Tila hindi makatwiran ang pagkatakot ni Jiz Hijing kay Emperador Zun. Ang lakas na ipinakita niya sa Wanglongdian ay talagang malakas, at ito ay nasa ilalim pa rin ng kondisyon na walang tunay na lakas. Gayunpaman, hindi alam ng ibang tao na ang maingat na pag-iisip ni Aaron, kabilang ang Emperador Zun, ay nakakagulat sa totoong estado ng Aaron. Kasabay nito, hinuhulaan din niya kung gaano kalakas ang Aaron, at kahit na hindi siya mahuhuli sa harap ni Emperador Zun. I want to see the secret code. I don't mean to offend Emperor Zun. I want to know Linlong well and find a way to deal with him. Paliwanag ni Han. Pero alam mo, walang qualified na pumasok sa library maliban sa akin. Sabi ni Emperor Zun. Sa isang espesyal na panahon, ang kalikasan ay dapat tretuhin ng may espesyal na interes, at ang buong hukuman ay sa iyo. Hindi ba ito ang may huling say? Sinabi ni Aaron na sa oras na ito, nagpakita siya ng ilang paggalang, tulad ng pagsampal sa emperador at pagkatapos ay pagbibigay ng asukal. Naantig si Emperor Zun sa mga salita ni Aaron. Ang buong Imperial Court ay kanya. Natural, ang mga patakaran ng silid-aklatan ay dapat na siya ang gumawa. At ito ay talagang isang espesyal na panahon ngayon. Sa sandaling umalis si Linlong sa madilim na kagubatan, magiging mas mahirap itong harapin. Bagamat nabasa na niya ang lahat ng mga class eco, hindi siya makahanap ng paraan, ngunit ang lakas at pag-iisip ng isang tao ay limitado pagkatapos ng lahat. Baka naman nakakaisip talaga sila ng paraan. Ngunit bago at Aaron nangyari hindi masaya, kung masyadong masaya na sumang-ayon, Emperor ay hindi makaramdam ng mukha. Pag-iisipan ko, sabi ni Emperor Zun. Sana ay samantalahin ni Emperador Zun ang oras, mas maaga, mas mabuti. Kung tutuusin, hindi aalis si Linlong sa madilim na kagubatan hanggat hindi tayo nag-iisip ng paraan upang harapin ito. Sabi ni Aaron. Walang magawa si Fei Lingsheng kay Aaron. Malinaw na sumuko na si Emperor Zun, at hindi alam ng taong ito kung ano ang gagawin. Huwag kang mag-alala, mabitag pa rin ng Dark Forest Array si Linlong sa loob ng ilang panahon. Sa maikling panahon, hindi ito makakaalis sa madilim na kagubatan, at kailangan nito ng oras para mabawi ang lakas nito pagkatapos ng mahabang pagtulog. Sabi ni Furlongson. Ibalik ang lakas. Aaron lang saglit, at sinabi kay Emperor Zun, dahil si Linlong ay nasa mahinang yugto na ngayon, dapat nating samantalahin ang oras. Ang mga salita ni Fei Lingsheng ay nilayo na gawin ang Aaron na hindi masyadong madiin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinamantala ng Aaron ang pagkakataon na hayaan si Emperador Zun na sakupin ang oras. Gayunpaman, ang kanyang sinabi ay tila napakamakatwiran, kaya hindi pinabulaanan ni Fei Lingsheng. I'll do it as soon as possible. Wala nang iba. Umalis ka muna, sabi ni Emperor Zun. Ngayong nag-utos na siyang umalis, makakaalis na lang muna ang Aaron. Gayunpaman, sigurado siya sa bagay na ito. Kung hindi pumayag si Emperador Zun, hindi niya ito iisipin. Paglabas ng bulwagan, sinabi ni Fei Lingsheng kay Aaron ng may paghanga, maglakas loob na pukawin si Emperador Zun sa bulwagan ng Huanglong, ikaw ang una, at ang hindi ko inaasahan ay nakaligtas ka. Ipinapakita nito na ang emperador ay mapagmahal, at alam niya kung gaano kadelikado ang sitwasyon, kaya hindi niya ako ipapahiya. Nakangiting sabi ni Aaron. Huli na ang lahat para purihin si Emperor Zun. Kahit na makitungo ka kay Linlong, hindi ka pakakawalan ni Emperor Zun. Nagpapaalala si Fei Lingsheng ng paraan. Alam ni Han Sanchen na ang Liangzi na ito ay naayos na, at isang hindi malulutas na contradiction ang nabuo sa pagitan niya at ni Emperor Zun. Kapag naibsan na ang krisis ni Linlong, tiyak na gagawa si Emperor Zun ng paraan para harapin siya. Pagkatapos ng lahat, ang emperador ay nakatataas.
Walang sino man ang pinahihintulutang manakit sa kanya, lalo pa siyang takutin. Ang Balang family ay isang precedent. Gayunpaman, dahil gagawin ito ng Aaron, ipinapakita nito na wala siyang pakialam dito. Namumuno sa 3 kaharian, magkakaroon ng digmaan sa pagitan niya at ng emperador sa madaling panahon. Ang pagkakaroon ng gayong mga contradiction ay gagawing mas natural ang digmaang ito. Dumating ang Aaron sa pagkakataong ito hindi lamang para harapin si Lin, kundi para bigyang daan ang hinaharap. Siyempre, ang lahat ng kondisyong ito ay dapat na nakabatay sa paglutas ng problema ng Linlong. Kung hindi, ang lahat ay walang laman na usapan. Hindi mo mababago ang iyong kulay sa ilalim ng pang-aapi ni Emperador Zun. Mukhang minaliit ko ang iyong lakas. Si Feilong Sheng ay nagsimulang subukang muli ang mga salita ni Aaron, at gustong malaman ang tunay na kalagayan ni Aaron. Sinabi ni Han Sanchen, dati kang nakatira sa aking pamilya sa mahabang panahon, ngunit ngayon ay isang lokal ka na. Hindi ba dapat ikaw ay isang lokal na kaibigan? Ayaw mo bang pumunta sa bahay ko? You need to beat around the bush like this. Naiinis na sabi ni Feilong Sheng. Masayang sinabi ni Han Sanchen kay Zhang Tai Liuyo, tara na at tingnan natin kung anong klaseng pamilya ni Jishi. Hindi ka pa nakatira sa pamilya ni Jishi sa buhay mo. Bagamat siya ang pinuno ng Ethereal Clan, sa harap ng isang malakas na tao tulad ni Feilong Sheng, hindi siya nang ahas na maging kasing pangahas ng Aaron. Gayunpaman, isang kahangahangang bagay para kay Zhang Tai ang mabuhay sa bahay ni Feilong Sheng. Kung ito ay ilalagay sa nakaraan, ito ay isang bagay na hindi niya nang ahas na isipin. Bukod dito, kung malalaman ito ng ibang mga sekta, ang katayuan ng ethereal na sekta ay magiging mas mataas sa mga sekta. Salamat, sinabi ni Ji. Fei Zhang Tai Liuyo kay Feilong Sheng nang may pasasalamat, salamat, ayos lang. Noong nagkukunwaring pulubi si Mr. Fei, madalas siyang kumain at uminom sa bahay ko, sabi ni Aaron, na sadyang lumiko sa kanto para kotsain si Feilong Sheng. Si Feilong Sheng ay maaari lamang magkunwaring hindi naririnig, para sa iba, si Feilong Sheng ay maaaring magalit, ngunit sa harap ng Aaron, hindi siya maaaring magalit, at walang pagnanais na magalit. Hindi ko alam kung dahil malakas ang kaharian ni Aaron, o dahil niloko niya si Aaron noon, kaya wala siyang qualification para magalit, hindi nakakatulong, kaya siya ay pinalayas ni Feilong Sheng ng walang awa. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!